I would like to correct myself dun sa una ko mga statement, especially yung kasagsagan pa ng mga pangangalat ng information. Medyo nakapagbitaw tayo na nabawian ng buhay yung isa, no? So I would like to correct my statement, prior statement, na hanggang sa oras na ito, 11 o'clock ng gabi, ay buhay pa po lahat po ng biktima. Okay mga kapengyo, pag-usapan naman natin yung pagdakip nga dito sa suspect at aresto nga ito ng PNP police dyan sa Antipolo, at napakaganda naman at wala naman nangyaring masama doon kay kuya na namaril, at lalong lalo na doon sa pamilya niya na kasama nga niya doon sa Fortuner. Actually, drive pa nga ng pulis iyon para madala sa ospital yung kanyang misis na tinamaan nga sa hita. At tara mga kapengyo, sabay-sabay nga natin panoorin kung paano nga dinakip ng mga kapulisan natin sa Antipolo. Ay, nahabol na nila, no, yung Fortuner. Ito na yung time na tumakbo na siya mga kapengyo. Siguro dadalhin niya sa ospital yung kanyang asawa, pero hinahabol na nga siya ng mga kapulisan natin, no? Napakaganda po ng pagkakadakip nila dito, no? At wala naman po nangyaring barilan o malubang sitwasyon. Talagang naharang na siya ng mga kapulisan ng Antipolo. Yan na. Wala na, corner na siya. Meron na rin pala sa harapan. Grabe, ang haba ng dala ng pulis, oh. Yun, naka-corner na. Yun, success ang paghuli kay kuyang nakaputi, no, yung namaril. At nung nakita nung kapulisan natin na may bata at may tama yung asawa nung suspect, makikita nyo po yung pulis natin mga kapengyo na sumakay sa Fortuner at dali-daling pinatakbo na ito papuntang ospital para nga magamot, no, yung tinamaan din na asawa nga no namaril. May bata oh. So hindi nila talaga maano yung barel. So ayan, makikita nyo mga kapengyo, huli na yung suspect. So maayos naman po yung paghuli o pagdakip nga dito kay kuya, na talagang mapapansin nyo sa mga kapulisan natin na talagang well-trained sila at maganda yung pagkakatraining nila mga kapengyo. Kasi kung sa iba-iba lang yan na nalaman na namaril, baka binaril na rin, no, etong namaril nga sa Antipolo. At mga kapengyo, update nga lang pala, no, dito sa Chief PNP Police na hindi pala namatay, no, yung rider na dalawa. Lalong-lalo na yung napuruhan na umpisang binaril nga na ito ni kuya, hindi po namatay. At tara mga kapengyo, pakinggan nga natin yung mensahe naman dito ni Chief PNP. Yes, I would like to correct myself dun sa una ko mga statement, especially yung kasagsagan pa ng mga pangangalat ng information. Medyo nakapagbitaw tayo na nabawian ng buhay yung isa, no? So I would like to correct my statement, prior statement, na hanggang sa oras na ito, 11 o'clock ng gabi, ay buhay pa po lahat po ng biktima ng yun na magandang marinig, no, na talagang buhay pa yung mga biktima. At ito po yung isang lesson talaga para po sa lahat, no, na wag tayong masyadong mainitin sa kalsada, no, kasi halos lahat na nababalitaan ngayon puro talagang kung hindi suntukan, barilan, patayan, no. So nakakalungkot lang pong isipin dahil nga kumbaga sa init ng ulo, sa pagdidilim ng paningin, lalong-lalo na pag may hawak na baril, talagang napuputok, no, dito sa mga kalaban, which is hindi talaga maganda. At alam natin na mali rin yung ginawa ni kuya, pero siyempre nadala rin siya ng bugso ng damdamin niya. Kahit naman siguro yung kung sino nasa ganong sitwasyon, no, magagawa mo talaga kasi napagtulungan at nagulpi ka. Pero ang maganda lang dito, buhay po yung rider, at sana nga tuloy-tuloy ang kanyang recovery para kumbaga maging mababa lang din ang sentensya neto ni kuya. Kasi kung mamamatay talaga yung rider, sigurado mabubulok na siya sa kulungan. Shooting incident na ito. So yun po yung ating kinakorek kasi although yung isa is critical lang pala ang sitwasyon niya. Yun. So I would like to
make a statement na humingi ng pasensya sa mga relatives, especially sa relatives na pronounce namin na ganun yung initial na information natin. So yan, no, nagpapasalamat tayo sa kapulisan ng Antipolo. Saludo po sa inyo mga sir. Napakaganda po ng training na ginagawa nyo dyan at talagang sobrang smooth po nung paghuli, no, dito kay Kuya na Marel. At pangalawa, yun nga, no, yung kaligtasan ng mga rider. Syempre inalala rin natin yan mga kapenyo, dahil unang-una sa lahat, kahit man naging mapusok sila, no, o na-trigger nila itong Fortuner, tao lang naman din yan mga kapenyo, no. Pero ang akin lang, ganong konting sagi-sagi, hindi ka naman tinamaan, paubaya nyo na, hayaan nyo na, no? Mas kalmahan lang natin. Wag din tayo yung parang porke tayo yung marami, siga na tayo sa kalsada. Maging lesson po sana ito sa lahat ng mga kababayan natin na wag din masyadong papadala sa init ng ulo, dahil sa konting iglap lang mga kapenyo na magkamali ka, lahat ng ito mawawala, no? Lalong-lalo na po doon sa mga nagbubuo ng pamilya, talagang kung mainitin man lagi yung ulo nyo, ibahin nyo na po, no, yung inyong pananaw, lalo na pag nagpamilya kayo. Dahil yan po, katulad na nangyari rito kay Kuya, sa isang iglap, no, nawala lahat ng kanilang mga pinapangarap.